Nangyayaring tension po ngayon sa West Philippine Sea between Philippines and China. Curious po ba kayo kung gaano po ba kalakas ang China? At curious din po ba kayo kung ilan na po ba talaga ang nasakop ng China sa panahong pong ito na bansa na nakalaban po nila? Ngayon po may panibago po tayong topic na tatalakayin. Ang title po nito, Halaka, China wala palang binatbat. Sinubukan, hindi umubra. Mula po ito sa Pinoy Mystery Channel. Ilalagay ko po sa description ang link na kanyang channel para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Huwag niyo po sana kanilimutan din na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng itong reaction video. Sisimulan ko na po ito. Let's do this. West Philippine Sea sa mga Inchik, South China Sea. Ang karagatang inaangkin ng mga komunista, pinag-aawayan ng ilang bansa sa Asia, pinagtatalunan sa Exclusive Economic Zone. Pinagbantaan ng China ang Pilipinas na huwag silang tatablahin sa di umano status quo sa karagatan at pinarihingan na sila ang may-ari ng buong WPS. Grabe talaga tong China, no? Talagang bully talaga, no? Hindi lang po tayo, no? Hindi lang po tayo talagang binabantaan ng China, no? Halos lahat po talagang nakapaligid po diyan sa West Philippine Sea. Ay talaga pong binabalaan po ng China. Kung hindi raw tayo yuyuko sa kagustuhan ng mga komunista, gigirahin nila ang Pilipinas. Talaga ba? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinagbantaan din ng China yung ibang bansa sa Asia na huwag silang magkakamali. Pero nung pumalag yung iba, walang nagawa ang China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Nice one, PMC. Malupit talaga to eh. Napakahusay. Mainit ang issue sa loob ng 10-dash line ng mga komunista dahil sa sakop nito ang halos buong South China Sea. Sa madaling sabi, inaangkin ng mga Inchik ang buong karagatan sa kaliwa ng Pilipinas. Which is imahinasyon lang talaga nila yung 10-dash line na yan. Grabe tong China talaga eh, no? Kaya bawat awid ng Philippine Coast Guard patungong Ayungin Shoal upang maghatid ng pangangailangan sa nakasadsad na barko ng Sierra Madre. Inaharang ito ng Chinese Coast Guard. May layong mga 330 kilometro ang Spratly mula sa Palawan. Maliwanag na sakop ito ng EEZ ng Pilipinas. Kaya sa mata ng batas, ito ay ating responsibilidad. Correct. Pero marami sa Pilipinas ang natatakot at kinakabahan dahil kung tututol daw tayo sa kagustuhan ng China, baka raw mabura ang bansa sa mapa. Isa na doon ang ating ex-president Duterte, no? Talagang takot na takot sa China, eh. Yukod na yukod sa China ang ating ex-president, no? Talaga pong siya lang po talaga yung presidente po talagang nakitaan ko ng ganun eh, na takot na takot sa kalabang bansa, no? At talaga pong sinabi nga po ng ating ex-president na talagang takot po siya na maggera ng China. Dahil po sabi nga po niya na sinabi daw po ni Xi Jinping na lulusawin daw ang Pilipinas, no? Kapag nag-drill daw siya ng oil doon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nakakatawa po talaga ang ating ex-president talaga. Grabe. Ito ang nakakatakot na sinabi ng mga Inchik buwan ng Marso ngayong 2024. 对方让外部势力撑腰，违反国际法和南海各方行为宣言精神，频繁在海上侵权挑衅、制造事端，并散布虚假信息。 Grabe, no, mid provocation, no. Tayo para wala nagpo-provoke ng gera, mga kababayan ko, no, na. Fake news eh, no. Sila ang nagpo-provoke, tayo ay naman ay naglalayag lang tayo dyan sa West Philippine Sea at resupply mission lang dyan sa BRP Sierra Madre, pero tayo po ay binubuli po nila, tayo po ay winamatarkana ng China, no. So fake news po talaga, no. Kawawa po talaga yung mga mamamayan po nila kasi po ang binabalita po nila sa kanilang bansa, sila po ang kinakawawa o sila po ang nasa tama, no. Pero sa totoong buhay po talaga, ang China po ang nagsisimula lahat ng gulo. 误导国际社会认知，
可以说是在危险的道路上越走越远。 Ayon sa nakababahag buntot na pahayag, ang Pilipinas raw ay lumalabag sa batas ng Declaration of Parties ng South China Sea. Madalas raw nitong tinatapakan ng soberenya ng China, nanggagalit at gumagawa ng gulo, nagkakalat ng kasinungalingan upang linlangin ang ibang bansa. At ang nakagigimbal na babala ay, ang daang tinataak raw ng Pilipinas ay mapeligro para sa kanila. Grabe, no, mapeligro, no? Ibig sabihin pala, natatakot sila sa bansa natin, no? Sa sobrang liit ng bansa natin kumpara sa bansa nila. Napipiligro sila, yung China. Dangerous spot daw tayo, eh, no? At tayo pa daw nagkakalat ng ano, no? Ng fake news, kumbaga, binabaliktad daw natin sila. Grabe ang China, no? Pero kung iisipin nyo po, no? Sa buong mundo po talaga, wala pong naniniwala sa China. Talaga pong, tayo po ang, sinusuportahan po ng maraming bansa, hindi po ang China. Ang nakayayanig na babala ng China ay kumakalat ngayon sa buong Pilipinas. Kaya sabi ng iba, na kung paninindigan daw ng mga Pilipino ang katotohanan, baka raw atakihin tayo ng China. Talaga ba? At sinabi pa na kung tatayo ang Pilipinas sa pambubuli ng mga komunista, baka raw bagsakan tayo ng bomba nuklear. Grabe, no? Grabe yung mga pagbabanta ng China. Napaka-threatening talaga, eh, no? Kaya kung mahina-hina talaga naturalesa mo, no? Kung talaga mahina-hina ang loob mo, kumbaga hindi, yung pagka-Pilipino mo talaga ay hindi solid, ay talagang yuyukod ka talaga sa China, magbabow down ka na lang. Sasabihin mo na lang din na, sige po, gawin nyo na lang po kaming probinsya ng China. Gaya ng sinabi ng ating ex-president, no? Nakakatawa talaga, no? Diretso natin to. Kayo na lang raw ang mauna sa labanan, sabi nila. At yung matapang raw ay sumugod na sa China. At yung mga gustong manindigan ay sila-sila na lang. Mga pahayag na nakakahina ng loob. Tama. Pero may punto naman. Dahil walang may gustong magkaroon ng digmaan. At wala talagang may gusto ng digmaan. Pero kailangan po nating ipaglaban po ang ating bayan. Ganun po talaga yon. Hindi man po tayo sa ngayon po ay makikipagsapalaran o makikipaglaban ng pisikalan. Kahit po sana po dito sa social media, no, ipaglaban po natin ang ating karapatan bilang Pilipino. Ipaglaban po natin ang ating bayan. Wag po tayong yuyukod sa China. Mahiya po tayo sa ating mga bayani, no? loob. Pero may punto naman. Dahil walang may gustong magkaroon ng digmaan at walang may nais na gulo. Tama nga naman. Dahil ang China ang may pinakamalaking hukbong sandatahang pandagat sa buong mundo. Pero ang tanong ay, gigirahin nga ba tayo ng China kung paninindigan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea? Na-explain ko na po yan, no, sa aking mga previous reaction video na hindi po basta-basta po pwedeng magdeklara ng gera ang China. Kasi po sila po ay bagsak po talaga ang kanilang ekonomiya. At kung sino po talaga ang magdeklara ng gera ay mapipris po lahat ng kanilang mga assets, no? Talaga pong magkakaroon po ng collapse po sa mga assets po nila yan. Kasi po unang-una po, yung sa mga cargo ships nga lang po nila, mga cargo delivery nila ay talaga pong bagsak po talaga. Marami po nag-aalisang kumpanya po sa China, lalo po may sigurot pong ganito. Kaya po talaga pong sobrang baba po talaga ang ekonomiya nila. Hindi po nila kakayanin po talaga. At kung magdeklara po sila ng gera, ay talaga pong matutusta rin po talaga ang China sa dami po ng mga suportadong alyado po natin. Ito yung tanong na kailangang sagutin para maunawaan kung ang kinatatakot ng marami ay may basihan o walang kabuluhan. Tignan natin ang ibang bansa sa Asia. Taong 1980s nagkaroon ng ugnayan sa negosyo hinggil sa natagpo ang nakaimbak na gas at langis sa isla ng Natuna. Ito yung maliliit na isla ng Rayo Islands. Kung i-google mo, makikita na ito ay nasa gitna ng Brunei at Malaysia. Pero nasa loob ng EEZ ng Indonesia. Ibig sabihin, mga Indonesians ang may-ari ng likas na yaman doon. Pero may problema. Nasa loob ito ng 10-dash line ng China. Joining me right now to talk more about the threat of Communist China is the Gatestone Institute senior fellow. He is author of The Coming Collapse of China as well as... Grabe talaga itong China, no? Talaga yung imaginary 10-dash line nila na yan, talaga lahat, apektado lahat ng bansa. Kaya po talagang walang makakasundo yan China, eh, no? Napaka-greedy, no? Sakim po ang China talaga, lahat na lang po gusto nilang sakupin kahit hindi po nila teritoryo. Kung tututo lang Indonesia sa pang-aangkin ng China, siguradong gigirahin sila.
Pero binalita sa Times of Oman noong 2016 na nag-aayos na ang Indonesia na ligirin at siyasatin ng langisan na Tuna Island. Naku po, baka girahin sila ng mga inchik. At heto na nga, matapos ang ilang taon, buwan ng Disyembre 2021, inulat sa Nikkei Asia na sinabihan ng China ang Indonesia na tumigil sa pag-drill ng langis sa mga isla na nasa South China Sea. Hindi lang yan, sa ANI News, pinagbantaan pa ng China ang Indonesia dahil dito. Kung sa iba yan, siguradong nabahag na ang buntot ng hina ang tuhod at nanginig sa takot. Pero hindi ang mga Indonesians dahil umalma sila sa paninigan ng China. Pagpasok ng buwan ng Enero taong 2023, sa kabila ng pagbabanta ng China, pinahayag sa oil price na hinamon ng Indonesia ang China noong inaprubahan ng proyekto sa Natuna Island na nagkakalaga ng $3 bilyong. Grabe no, napakaangas po ng Indonesia, no? Napakalit lang din pong bansa niyan at binabantaan ng China, no? Pero palag-palag po sila, no? Ito po, no? Indonesia challenges China with 3 billion offshore gas project. Sipin niyo po, no? Hindi po yung muyukod ang Indonesia. Kahit po meron po talagang pagbabanta dyan sa napakasakim na bansang China. Aray ko po, talagang magwawala ang mga inchik katulad ng ginawa nila sa Pilipinas. Pero, imbis na yumuko ang mga Indonesians, sinabi sa Reuters na nagpadala ng barko pandigma ang Indonesia para manmanan yung mga barko ng China na umaligid sa kanilang Natuna Islands. Ayos. Sabi ng pinuno ng Indo Navy na walang ginagawang nakakasuspecha ang mga barko ng inchik. Pero, kailangan manmanan raw dahil ang teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ. Grabe, no? Nakita niyo po, no? Talaga pong may ano rin pala, palag-palag po din po talaga ang ano, Indonesia, no? Ganyan po dapat, di ba? Kasi nasa karapatan po nila yan, no? Kanilang pag-aari yun, no? At talaga pong sinasakop lang po ng China dahil po doon sa imaginary dash line po nila na yan. Kita nyo naman ha, Indonesia palag-palag po, no? Sana po naiintindihan nyo po ang gustong ipahiwatig po dito ni Pinoy Mystery Channel, no? At talaga pong ang China po ay ampaw po talaga. Puro lang po banta-banta ang China. Umalma ang Indonesia. Pero wala namang gerang naganap. Di ba? Walang gerang naganap, di ba? Ang tagal lang tension, di ba? Isipin nyo, no? Umabot na ng 2023. Di ba? Hinamon din ng ano, kumbaga hinarap ng Indonesia yung pangbabanta ng China, di ba? Talagang hinamon pa nila doon sa ano, ilang billion yun, $3 billion, di ba? Pero walang nangyaring gera. Tandaan niyo yan. Ganyan kaampaw ang China. Ganda, ang husay na nga na dokumentaryo na to niyan. Pinag-istorya. Subscribe po kayo sa channel ni PMC. Kailangan bang matakot sa banta ng China? No? Bukod sa Indonesia, ang Vietnam din ay hinaras ng mga kapatid nila ang komunista nang nagsimulang angkinin ng China mga isla sa Spratly at tayuan ito ng mga base. Hindi nagatubiling gumaya ang mga Vietnamese. Kahit na ang mga isla sa teritoryo ay nasa loob din ng EEZ ng Pilipinas at Malaysia. Taong 2015, inulat sa Reuters na nakita ng satellite na nagsimula na ang reclamation ng Vietnam sa West London Reef. Ito yung maliit na coral reef na nasa pinakaibaba ng Spratly Island na malapit sa Vietnam. Binubungkal nila ang lupa sa ilalim upang gawing isla. Pero teka lang, hindi ba't inaangkin din ito ng mga inchik? Siyempre, mas mabuti na tumigil sila dahil kung hindi, gegerahin sila ng China katulad ng banta sa Pilipinas. Ay nako, sa history na lang po, no? Napakatinding bansa rin po ng Vietnam. No? Gaganyan-ganyan na po ang Vietnam, pero 'di ba? Nasa history na rin po sila yung Vietnam War, kung alam niyo po 'yun, 'di ba? Yung laban po ng ano ng Vietnam at ng US, 'di ba? Although natalo po ang Vietnam, no? Pero po talaga nahihirapan po talaga ang US po no sa gera na 'yan sa Vietnam War. Nasa history na po 'yan, no? I-search na lang sa internet sa mga hindi po nakakaalam. Pero karamihan naman po talaga ng viewers ko po rito ay medyo maedad na po, no? Nasa 50 pataas po 'yung talagang marami ko pong subscriber po dito.
alam na alam po nyo yan, no, kung ano pong kapasidad po ng Vietnam, no? Hindi po yan basta-basta. Nung natunugan ng China ang ginagawa ng Vietnam, nung sumunod na taon, 2016, binalita sa Economic Times na binalaan ng China ang Vietnam sa paggawa nila ng isla sa South China Sea. Siyempre, kung sa iba yan, nabahag na ang buntot. Kung hindi sila yuyuko sa gusto ng China, siguradong babagsakan sila ng bomba nuklear. Kaya inaasahan ng marami na matatakot ang Vietnam. Pero noong Nobyembre taong 2022, sinabi sa ABC News na pinursigi pa lalo ng Vietnam ang karagdagang pagpapalaki ng outpost nito sa Pearson Reef at Sandy Cay sa Spratly. Diba? Ganon katindi, diba? Kumbaga kahit anong banta sa kanila ng China, nagdire-diretso pa rin sila sa kanilang aktibidades doon. Diba? Vietnam in big push to expand South China Sea outpost according to US think tank. Isipin nyo yun, diba? Nakakatawa po talaga ang China. Puro banta lang po ang China, no? Pero isipin nyo po, no, yung mga bansa po na to na kanilang binantaan, dead ba po sa kanila, no? Kasi po alam po talaga ng buong mundo o ng mga ating kapitbahay pong bansa na wala pong kapasidad po ang China na magsimula po talaga ng gera. Isipin niyo po yun, no? Kaya po doon po sa mga kababayan po nating takot po dito sa China dahil po yung sa sinabi po ng ng ating ex-president na malulusaw po ang Pilipinas. Nako, kawawa po kayo kung talaga pong manatili pa rin po kayong susubaybay o magiging loyalista po ng gobyerno po na yon, no, ng ating ex-president, kasi po talaga po yung moral nyo po pinababa po eh. Lahat po tayo, yung moral po natin ng mga Pilipino noon, ibinaba po ng ating ex-president. Talaga pong nakakapanghinayang po yon, kasi po talaga pong siya po ay presidente. Tapos ganun po yung makakaringgan mo sa kanya, di ba? Sobrang nakakadismaya po. Ano ka mo? Hindi yumuko ang mga Vietnamese sa babala ng China? Yes. Ano sila, hello? Siguradong hatakin sila ng mga inchik. No. Heto na, at pasugod na siguro ang mga komunista. Marami ang naghihintay ng isang malaking digmaan sa pagitan ng China at Vietnam. Buwan ng Hulyo taong 2023, sabi ng Manila Times, na nagpagawa pa ng mas maraming gusali ang Vietnam sa Spratly Islands. Kumbaga parang ng insulto pa tong Vietnam eh. Ang galing Ba't ka ng banta? Ito, dire-diretso pa rin kami sa mag-build dito ng mga facility. Di ba po? Ganyan po talaga. Isipin nyo ha. Napaka-ampaw po talaga. Puro lang sila banta. No? Kaya po dun sa mga kababayan po natin, uulitin ko po, no? Sa mga natatakot po sa China, nako, wag po. No? Unang-una po, tayo po ay talagang papalag po dito, lalo-lalo na po sa international law, sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At syempre po, marami po nakasuporta pong bansa po sa atin. Unang-una na po, nandiyan na po ang US, Japan at marami pa pong iba. Teka. Time out. Hindi ba't ang sabi kapag tumutol sa kagustuhan ng China, gigirahin sila ng pinakamalaking navy sa buong mundo? Ano nangyari? Taong 2024 na at walang bombang bumagsak sa Vietnam. Tama. Biruin mo, hindi lamang tumutol ang Vietnamese sa kagustuhan ng mga Chinese. Walang pakundangang nagpatuloy ito sa kanilang paggawa. Tama. Malaking dago sa China. Inangkin yung isla ng mga inchik sa Spratly. Pero walang nagawa ang mga komunista. Sheesh. Ang kulit din ni Pinoy Mystery Channel, Ang galing kumbaga ang galing ng niya pagdo-documentary niya, no. Mag-subscribe po kayo dito kay PMC, napakahusay po talaga. Pinapatunay lang po ni PMC po dito, ni Pinoy Mystery Channel po na talaga na hindi po talaga makakapagsimula ng gera po ang China, di ba? Ilang beses ko na rin po sinabi yan na hindi po talaga basta-basta yung gera na yan. Kaya po ito po, no, pinapakita po sa atin ni PMC rito na ang Vietnam at ang Indonesia ay talagang pumalag po sa China sa pamabanta ng China na sinasabi nga nila na pinakamalaking Navy Army, di ba? Grabe, no? Grabe, napakatindi po ng mga ng Indonesia at ng Vietnam. Taong 2017, nang nabigyan ng kontrata ang kumpanyang Seadrill sa Malaysia para magukay sa South China Sea at sumipsip ng langis. Ito na naman, isa na namang bansa sa Asia na papasok sa South China Sea na pagmamayari daw ng mga inchik. Siguradong hindi ito papayagan. At kung hindi yuyuko ang Malaysia, walang kaduda-dudang gigirahin sila ng China, katulad ng banta sa Pilipinas. Kung hindi bagsakan ng bomba nuklear, sila ay aatakihin ng pinakamalaking navy, kawawang Malaysia.
Ang balita ng Energy Voice noong taong 2020, 4 na buwang hinaras ng Beijing ang Petronas at Shell ng Malaysia sa South China Sea. Heto na siguro ang banta ng China, nagigirahin ng Malaysia. Puro naman kasi sila ganyan no? Puro sila pambubuli dyan sa West Philippine Sea, no? Pero pagdating ng hindi ala rin. Puro ganyan lang. Tapos palalabasin nila sa mga mamamayan nila na sila yung sila yung tama. Kumbaga ipi-fake news nila yung mga balita nila doon. Nakakaawa po talaga yung mga Chinese Chinese na mamamayan nila doon. Talagang Hindi naman po kasi lahat talaga ng Chinese ay masama, no. Yung gobyerno lang po ngayon talaga ng China talaga, yung sila yan talaga sila po talaga yung may sakim, no, sakim na pag-iisip at sakim na na pakay po sa lahat po ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman nila mapangatawanan, di ba? Puro sila banta, puro sila panghaharas, pero wala nangyayari. Kung sa iba ito naganap, siguradong tiklop ang buntot, nanghina ang tuhod at nangatog sa takot. Pero hindi ang Malaysia. Si Duterte lang yung gano'n, yung talagang nanginginig sa takot. Grabe nga, presidente nga siya, di ba? Nakipag-gentleman's agreement sa kalabang bansa, bullshit. Nakakahiya ang Pilipino, no? Isipin nyo, no, sa mga revelation na to, di ba? Indonesia, Vietnam, ngayon Malaysia, di ba? Hindi yumuko sa China. Tapos yung ex-president natin, takot na takot sa China. Anong klase yun? Pag-gentleman's agreement pa, di ba? Para lang hindi umano magera. Grabe. Nakakahiya, no? Nakakahiya ang Pilipino dahil sa ating ex-president. Dahil makalipas ang ilang taon, 2023, sa daming beses na hinarang ng mga inchik ang mga barko ng Malaysia, ito ang sinabi sa Reuters na poprotektahan ng Malaysia ang kanilang karapatan sa South China Sea. Pahayag na ikinagalit ng China. Siguradong gegerahin na sila. Malamang ay natakot na ang mga Malaysia. Iyan ang akala nila. Dahil sinabi sa Al Jazeera na ang sagot ng ministro ng Malaysia sa panghaharang ng China ay pag-aari raw ng Malaysia ang teritoryo, kaya magpapatuloy ang Petronas sa paghalughog ng langis. Nice one. Boom! Walang nagawa ang mga inchik. Diba? Nakita nyo na, diba? Lahat po ng halos sa bansang binubuli po nila. Diba? Wala pong hindi po nanalo ang China. Kumbaga hindi po nag-progress yung kanilang pambubuli. At hindi naman sila nagsimula ng gera. Diba? Puro laway lang sila, puro lang sila dyan sa West Philippine Sea, pero wala. Hindi po talaga nagpo-progress ang kanilang pangbubuli dyan sa West Philippine Sea. At lahat po ng bansang yan po talaga ay pumalag po, 'di ba, sa China. Paano pa kaya po tayo, 'di ba? Dahil po tayo po ay meron pong mga nakasuporta sa ating malalaking bansa. Lalo na ang pinakamalakas na bansa sa mundo, ang US. 'Di ba? Yung mga yan, Malaysia, Indonesia, halos wala naman pong gaanong sumusuporta sa kanila. 'Di ba po? Wala naman tayo ng balitaan na may gantong support sa kanila. Pero tayo po talaga, 'di ba? Talagang ang daming bansa nakasuporta sa atin, Japan, US, Australia, European Union, lahat po halos, 'di ba? Tayo pa po kaya gegerahin ng China at tayo po yung merong ganung kapasidad. Sobrang malaking kalokohan po 'yun, 'di ba? Dito nga lang po sa mga bansang 'to ay talagang hindi po sila na umubra yung China na 'yan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagkalat ng mga nakakatakot na pahayag ng China sa Pilipinas ay nagpatiklop sa buntot ng marami. Baka raw girahin tayo kung papalag. Iyon na nga, no? Simpleng pahaging lang nito ni PMC yun, di ba? Sa ating ex-president, di ba? Bahagang buntot talaga. No? Kung ngayon nyo sasariwain ang mga pahayag ng ating ex-president, no? Sobra pong cringy. Sobrang nakakahiya po ang Pilipino. Sobrang nakakahiya po ang Pilipinas kasi po sa history po talaga yata ng mga presidente sa buong mundo, ngayon ko lang po nakaringgan ang isang presidente na yumukod o kumbaga talaga pong nag-bow down na sige, sakupin nyo lang kami, parang gano'n no? Parang gano'n ang gustong sabihin Huwag nyo lang kaming gerahin, parang gano'n. Takot kami sa inyo, di ba? Hindi lang po si President Duterte yung nakakahiya sa part po na yun kasi po siya po ang ating presidente natin, kumbaga ang buong Pilipinas po nung panahon po ng Duterte government po talaga nakakahiya po tayo kasi po ganun po ang pahayag ng ating presidente na which is ngayon din po, hanggang ngayon po, no, sinasabi niya rin po talaga yon na talaga pong takot po siya sa China.
'Di ba po? Sa sobrang nakakadismaya po 'yon, no? Kasi po sumisikat po tayo sa kahihiyan, no? Hindi po sa magandang ipinakita ng ating pangulo. Kaya po ang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga ngayon po ay masigasig na itayo po ang ating bandila, no? Na talaga pong lalaban po talaga tayo, no? Kaya suportahan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po talagang ang ating Pangulo ay masigasig po talaga na palakasin po ang ating maritime security at nakikipag-usap na po para po sa suporta ng iba't ibang bansa. At lahat po talaga ng ating sandatahang lakas ay pinapalakas po ng ating Vice President Bongbong Marcos, no? Ganyan po ang presidente, no, may paninindigan. At po yung gentleman's agreement po ni Duterte at ni Xi Jinping ay ibinasura na po ni Pangulong Bongbong Marcos. At talaga pong iimbestigahan na po talaga ang secret agreement na yan ni Duterte at ni Xi Jinping. Talaga pong ililitisin na po yan. Kahit po anong mangyari, kasi po kailangan pong malaman po yan ng taong bayan. Kailangan po nating malaman po talaga yan kung ano pong nilalaman po ng gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping. Kasi po sobrang nakakahiya po talaga na ang ating ex-president ay nakipag-deal sa kalabang bansang China. Eh kung ganun, bakit hindi nila inatake ang Indonesia nung umalma ito sa Natuna Islands? Bakit hindi binagsakan ng bomba nuklear ang Vietnam nung kinuha nito yung isla sa Spratly? At bakit hindi nabura sa mapa ang Malaysia nung hindi ito yumko sa kagustuhan ng mga komunista? Patunay na nananakot lang ang China. At hindi lahat sa Pilipinas ay magpapabulas. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Ang butay ni BMC, no? So ayun po, no, atin pong nagawan po ng reaction video to. Talaga pong ito na po talaga, no. Marami pong kami pong mga vlogger, no, kami po ay nagsasabi po ng katotohanan po dito, nagpapahayag po ng katotohanan. Sa ganitong paraan po ay tumutulong po kami sa gobyerno, no, natin ngayon po na sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos para ipahayag po ang katotohanan na wag po kayong matakot mga kababayan po namin kasi po ay talaga pong hindi po tayo basta-basta pwedeng girahin ng China. Nakita nyo naman na po dito sa ating napanood, no, 3 bansa po to. 'Di ba? Indonesia, 'di ba? Malaysia, 'di ba? At Vietnam. 'Di ba? Wala naman nangyaring gera, panay banta lang ng China, pero nagpatuloy po lahat ng kanilang gawain diyan sa West Philippine Sea. Tandaan niyo po, no, kaya po tayong gustong sakupin ng China o lahat po halos ng bansang nakapalibot po diyan sa West Philippine Sea kasi po napakayaman po ng West Philippine Sea po talaga, lalong-lalo na po sa langis, no? Pera po, kumbaga, yun po, nagiging ganid po ang China po dyan, no? Gusto po nila makuha o makamkam po lahat po ng langis po dyan sa West Philippine Sea. Kaya po talagang eager sila na sakupin po ang West Philippine Sea. Kahit hindi na nga po nila teritoryo, ay talaga pong ang kakapal po ng mukha nila, no? Talaga pong gusto nilang sakupin lahat yan. Dahil nga po, napakayaman po ng kalikasan na yan dyan sa West Philippine Sea. Marami pong langis po talaga dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update kayo kapag naglalabas po tayong ganitong reaction video. Until next time, mag-iingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.